Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ang The Solid Rock ay isang makapangyarihang simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa sa ating buhay, pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, problema, at magbabago na sa mundo, kailangan natin ng isang pundasyon na hindi natitinag at isang sandigan na mananatiling matatag kailanman. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo kay Hesukristo na siyang ating kanlungan at tagapagligtas. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay nagiging matatag kapag ito ay nakasentro kay Kristo. Maaring dumating ang unos ng problema, ang ulan ng kalungkutan, at ang hangin ng pagsubok. Ngunit hindi tayo matitinag kung ang ating pananampalataya ay nakatanim sa Kanya. Sa ating pagninilay ngayong umaga, naway maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Naway piliin nating tumayo sa matibay na bato upang tayo ay magkaroon ng lakas, pag-asa, at katiyakan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 22, talatang 4. Ito po ang sinasabi: ang kababaang loob at takot sa Panginoon ay nagdadala ng kayamanan, karangalan, at buhay na puno ng kagalakan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng may kababaang loob at pasasalamat. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa iyong patuloy na paggabay, at sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makinig, matuto, at magpalalim ng aming pananampalataya. Panginoong Hesus, iniaalay namin sa iyo ang oras na ito. Naway linisin mo ang aming puso at isip upang maging bukas kami sa iyong mga salita. Alisin mo po ang anumang pag-aalala, takot, o alinlangan na maaaring humadlang sa aming pakikinig at pag-unawa. Tulungan mo po kaming ituon ang aming pansin
sa iyo at maramdaman ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Naway ang lahat ng aming gagawin at sasabihin ay magbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kami manatiling nakasandig sa iyo, ang aming the solid rock. Aming ipinapanalangin sa inyo ang aming mga kababayang Pilipino, Panginoon. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo upang ipinapanalangin ang bawat Pilipino saan man sila naroroon. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming bansa, ang aming mga pamilya, at aming mga kinabukasan. Naway patuloy mo kaming ibuhos ang iyong biyaya, proteksyon at paggabay sa aming bayan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan at katapatan ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katarungan, may katotohanan, at may pagmamahal sa bayan. Patatagin mo po ang bawat pamilyang Pilipino, naway manatili ang pagkakaisa, paggalang at pananampalataya sa aming mga tahanan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga Pilipino na nahaharap sa karamdaman, sa kahirapan, at iba't ibang pagsubok sa buhay. Naway iyong pag-aanin ang kanilang mga pasanin. Bigyan sila ng lakas ng loob at punuin ang kanilang puso ng pag-asa. Ipagkaloob mo rin po ang kaligtasan at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga malalayo sa kanilang pamilya. Turuan mo po kami magmahal sa isa't isa, magtulungan at magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw kami sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong kapayapaan. Amin ding ipinapanalangin po, Diyos, ang aming mga kababayan na nakatira, naninirahan na sa ibang bansa, O Diyos. Aming pagmahal na Ama sa langit, buong kababaang loob po kami lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinagkatiwala po namin sila sa inyong mapagkalingang mga kamay. Naway patuloy mo silang ingatan sa anumang panganib, sakit at kapahamakan. Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, kapayapaan at ng isip at tibay ng loob sa bawat araw. Sa gitna ng kanilang sakripisyo at pangungulila sa kanilang pamilya, naway maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at paggabay. Haluin mo po ang kanilang mga puso sa mga oras ng kalungkutan at pagod, at punuin mo sila ng pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo po ang kanilang trabaho at pagsisikap, naway maging maayos at ligtas ang kanilang kalagayan, at naway matagpuan nila ang mabubuting tao na magiging kaibigan at suporta sa kanila. Ingatan mo rin po ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, at panatilihin mong matatag ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng distansya.
Tulungan mo po silang manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw sila sa kanilang kapaligiran at maging patutuo ng iyong kabutihan. Amin ding ipinatalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasundaluhan ng Pilipinas, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama sa langit. Lumalapit po kami sa iyo upang ipanalangin ang aming mga sundalo na naglilingkod sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Sila po ay iyong pagpalain at ingatan habang buong tapang nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin upang ipagtanggol ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Panginoong Hesus, balutin mo po sila ng iyong banal na proteksyon saan man sila naroroon. Ilayo mo po sila sa anumang panganib at bigyan mo sila ng lakas ng katawan, katatagan ng loob at karunungan sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Sa mga oras ng takot, pagod at pangungulila, naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Dalangin po namin ang kanilang mga pamilya na naiwan sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo po sila at punuin ng iyong pag-ibig at katiyakan at naway patuloy silang magtiwala sa iyong paggabay. Naway muling magkasama ang bawat sundalo at kanilang pamilya sa tamang panahon ng ligtas at may kagalakan. Turuan mo po silang maging instrumento ng kapayapaan, katapangan at katapatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at gabayan mo sila sa tamang landas sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang tunay na pagpapakumbaba, yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid. Ang kababaang loob at takot sa Panginoon ay nagdadala ng kayamanan, karangalan, at buhay na puno ng kagalakan. Mga kapatid, ang talatang ito ay mula sa Kawikaan, ay isang makapangyarihang gabay sa tamang pamumuhay. Ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay at pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kababaang loob at takot sa Diyos. Ang kababaang loob ay ang pagkilala na tayo ay limitado at umaasa sa Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ito kahinaan, mga kapatid, kundi tanda ng lakas at karunungan. Ang taong mapagpakumbaba ay handang makinig, handang matuto, at handang maglingkod sa iba. Sa ganitong paraan, nagbubukas ang daan tungo sa karangalan at respeto mula sa kapwa. Sapagkat nakikita nila ang katapatan at kabutihan ng kanyang puso. Ang takot sa Diyos ay hindi takot na pangamba, kundi paggalang at pagtalima sa kanyang kalooban. Kapag ang ating buhay ay nakasentro sa Diyos, nagkaroon tayo ng tamang pamantayan sa paggawa ng desisyon
sa pakikitungo sa tao at sa pamumuhay na may integridad. Ang takot sa Diyos ang nagsisilbing ilaw at gumagabay sa atin upang maiwasan ang kasamaan at piliin natin ang tama, mga kapatid. Ang kababaang loob at takot sa Diyos ay nagdudulot na tunay na kayamanan. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sa mga biyayang di mabilang. Kapayapaan, diba? Kapanatagan, at tamang relasyon sa Diyos at sa tao. Ang karangalan ay natural na sumusunod sa taong may mabuting karakter. Ang kagalakan naman ay hindi pansamantala, kundi malalim at matatag. Dahil ito ang nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang Kawikaan 22:4 ay paalala, mga kapatid, na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, hindi lamang nasusukat sa titulo o posisyon. Ang pundasyon ng matatag na at makabuluhang buhay ay kababaang loob at takot sa Panginoon. Sa bawat desisyon, sa bawat aksyon, at sa bawat relasyon, mahalagang isaalang-alang ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Mga kapatid, kapag pinili natin ang kababaang loob at takot sa Diyos, ang ating buhay ay nagiging matatag, may direksyon at puno ng biyaya. Ang yaman, karangalan at kagalakan ay hindi lamang pagmatagalan o pansamantala. Ito ay bunga ng buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Naway magsikap tayong mamuhay ng may kababaang loob at patuloy na gumagalang o gumalang sa Diyos upang maranasan natin ang ganap na pagpapala at kagalakan na Kanyang inihahandog sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong puso nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay nakinig at nagmumuni-muni sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng liwanag, ng lakas at pag-asa. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pag-ibig na hindi mo kailanman ipinagkait sa amin. Panginoong Hesus, habang kami po ay magtatapos at magpapatuloy sa aming mga gawain, naway manatili sa aming mga puso ang mga aral na aming natutunan. Tulungan mo po kaming isabuhay ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, pananampalataya upang magtiwala sa iyo, at pagmamahal upang may bahagi sa aming kapwa. Naway patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at pagpalain sa bawat hakbang na aming tatahakin. Patatagin mo po ang aming pananampalataya
at tulungan mo po kaming manatiling nakasandig sa iyo, ang aming The Solid Rock. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang The Solid Rock ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi, at pagbibigay ng inyong oras sa ating pagninilay-nilay, pagsamba sa ating morning devotion. Ang inyong presensya, mga kapatid, at pakikisa ay isang malaking pagpapala at nagpapatunay na ang ating pagkakaisa sa pananampalataya. Naway ang mga mensahe at aral na ang ating napakinggan ay manatili sa ating mga puso at magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin na patuloy kayong pagpalain ng Diyos, patatagin ang inyong pananampalataya at punuin ang inyong buhay ng may kapayapaan, ng may pag-asa at pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway patuloy tayong lumakad sa liwanag ng biyaya ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Iyon, shout out po sa mga kapatid namin dyan na nakikinig. Si Irene Barrios. Shout out po kay Vito Floriano at lahat ng nakikinig. Pagpalain tayo ng Diyos. At shout out kay Rosales.